Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino. Ngayon po March 10 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito na ang mga nabuong candlestick po ni Fluky Ino nitong nakalipas na araw. Ayan, at maging ngayon ay nahihirapan po sila po ay nakakaranas ng struggle dito sa ating bagong nabuong resistance line dito. Minor resistance line po rito sa 30 digits 24,976. Kaya yan, bumangga po siya at nagkaroon po ng isang resistance line dito or harang. Kaya ayan, ang aking analysis po rito ay mukhang magko-consolidate po ito. Or possible po na kung mabasag po niya ito ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat. Kaya yung magiging trend direction po or magiging galaw ni Fluky Ino ay nakasalalay po rito sa ating bagong nabuo na resistance line po natin dito sa 30 digits 24,976. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagte-technical analysis natin dito kay Fluky Ino, ay i-check po muna natin yung mga kaganapan. Yan, yung mga kaganapan dito kay Fluky Ino. At umpisahan po natin dito sa kanilang X account. Yan po, ang kanilang Valhalla. Yan, launch na po yan, official trailer po ng kanilang Valhalla na game. Yan, at saka ito na rin. Isa itong breaking news kung saan si Fluky Ino ay siya na raw po ang pumapangalawa na most traded na crypto asset dito sa Binance US. Ayan. Yung nangunguna ay si Bitcoin, tapos siya ang pumapangalawa. Kaya yan po ang matinding achievement ni Fluky Ino sa ngayon. At syempre, ito po yung inaabangan natin. Ayan, yung inabangan po natin. Kahapon po yan. Ayan, noong March 9, ito po yung malaking isinagawa po nilang pagsusunog na kung saan ay nagsunog po sila ng worth 190.91 billion na Fluky Ino token. Ayan, successfully executed na po siya. Ayan, naisagawa na po nila ang pagsusunog. Kaya ganyan na po kalaki yung amount ng nasunog. Yung Ethereum po, yung sa Ethereum, kasi dalawa pong ginagamit na chain nitong si Fluky Ino, Ethereum at saka Binance Smart Chain. Nagsunog po sila ng worth 120 billion dito sa Ethereum chain. Yan, na Fluky Ino tokens po yan. Sa Binance Smart Chain naman po ay 70.9 billion na amount po ng Fluky Ino tokens. Kaya yan po yung mga transactions, patunay po yan na talagang naisagawa po yung kanilang pagsusunog dito. Kaya pwede po natin itong i-check para makumpirma na kung sila nga ba ay totoong nagsunog or hindi. Kaya yan, ito po yung patunay. Check na lang po natin. Yan, sabi pa rito ay, while this is a significant number of tokens burned, we want to highlight that a lot more tokens will be burned in the long term through Fluky utility. Kaya ayan, ipagpapatuloy pa nila yung pagsusunog dito sa pamamagitan po ng mga utilities or mga projects ni Fluky Ino. Kaya tuloy-tuloy lamang po yung pagsusunog dito kay Fluky Ino. Ngayon, yung atin pong inaasahan ay kung naganap po yung pagsusunog na ito ay sasabog ang market price ni Fluky Ino. Yan, sasabog po siya, dulot po ng scarcity dahil napakalaki po ng kanilang sinunog. 2% po yan sa circulating supply ni Fluky Ino. Ngayon ay bakit nagkaroon siya ng struggle? Ayan, bakit bumangga po siya rito? Ayan, umakyat po siya tapos bumangga po siya rito at hindi po siya sumabog gaya ng ating inaasahan. Yan, dito lamang po talaga siya nag-umpisang umakyat. Yan, lalo po nung nailabas yung balita na sila ay magsusunog.
ay yan dito po umakyat kasi marami pong mga nag-accumulate dito kasi ganun yan na rin po yung kanilang inaasahan na kung pag nagsunog po ng malaking amount itong si Fluky Ino ay ayan sasabog na naman po yan, makakaranas na naman po ito ng price surge. Pero ang nangyari ay gumawa po siya ng may nabuo pong resistance line dito at ayan bigo po siyang umakyat. Ngayon ay ano nga ba ang dahilan? Yan, at malalaman po natin dito. Yan. Sabi rito ay yan, meron po kasing naganap na isang major unstaking. Yan, meron pong whale. Yan, dito kay Fluky Ino na nag-unstake na kanyang Fluky Ino tokens tapos binenta niya. Nag-take profit po siya kaya nagdulot po yan ng selling pressure. Kaya yan, sabi dito ay Fluky faces volatility as whale unstake $7.14 million. Yan po yung kanyang in-unstake para makapag-take profit. Yan, kasi sa tingin niya ay aakyat din ay ayan, sinabay po niya dito sa pagsusunog. Yan, para siguro ay hindi kung pag siya ay magda-dump ay hindi po gaanong babagsak ang market price ni Fluky Ino. Yan, sabi rito ay the on-chain data platform Look On-Chain reported a 75% increase in the price of Fluky today, noting that whales have unstaked 30 billion tokens worth approximately $7.14 million in the past 6 hours of its tweet. The sell-off by these large holders likely contributed to the price volatility. Transaction details are traceable via the provided Ethereum blockchain address. Kaya ayan, nandito po yung address ng nagpapatunay yan sa pag-unstake ng Fluky Ino whale na ito at yung kanyang pagbenta. Ayan, binenta po niya, binagsak po niya ito. Last 6 hours po yan. Kaya malaking yan, 6 wallets have unstaked 30 billion Fluky Ino tokens worth $7.14 million in the past 6 hours and are selling Fluky. Ayan, binebenta po nila, binabagsak po nila yung kanilang 30 billion na amount po ng Fluky Ino. Kaya yan po yung nakikita kong dahilan kung bakit nagkakaroon po siya ng selling pressure dito sa resistance line natin dito sa 30 digits 24,976 at hindi po siya makaangat-angat. Yan, dulot po yan ng mga whale. Kaya ayan po talaga yung mga hindi po natin inaasahan na mga pangyayari. Kung wala po siguro yung mga whale ay siguro ay ito ay umangat na o nagkaroon ng price surge dulot ng pagsusunog. Pero dahil sa mga whale yan na kanilang isinabay yung kanilang pagbebenta or pagbebenta ng kanilang Fluky Ino ay ayan, nagkakaroon po siya ng struggle. Pero sa tingin ko rito, base sa aking analysis, kung pagtapos na po yung pagbebenta ng mga whales ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. Kasi bawas na po yung circulating supply ng Fluky Ino. Permanent na po yan. Ayan, maski magbentahan yung mga whales dyan ay pagkatapos niyan makakaranas lamang po ng consolidation or correction itong si Fluky Ino, pero patuloy hindi magtatagal ay magpapatuloy pa rin po itong si Fluky Ino sa kanyang pag-akyat. Ngayon ay ang analysis ko po rito ay ito po yung inaabangan natin kung yung sinyalis po natin dito or yung parang signal po natin dito para magpatuloy itong si Fluky Ino sa kanyang pag-akyat ay kung pag nabasag po niya ang resistance line natin dito sa 24,976. Kung sakaling nabasag po niya ito ay ayan na, dyan po natin aasahan na aakyat itong si Fluky Ino. Pero sa ngayon ay mukhang posibleng makakaranas pa ito ng konting consolidation lamang. Ayan, magko-consolidate lamang po siya ng konti. Siguro para yan, bigyan po natin ng siguro dulot po ito ng mga whales na magbebenta. Yan, yung dulot po ng selling pressure ng mga whales na nagbebentahan ng kanilang in-unstake na malalaking amount ng Fluky Ino tokens.
Kaya yan, magko-consolidate lamang po ito. Pero pagkatapos pong maubos yung kanilang binebenta at saka dito po siya magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Yan, sapagkat pagdating po sa ating mga indicators dito, yan, ay yung ating Hall Sweet indicator ay nananatiling kulay green at malusog pa rin yung kanyang pangangatawan. Kitang-kita natin na yan, parang patuloy pa rin yung kanyang pagtaba. Yan, habang humahaba ito ay mas lalong tumataba. Ibig pong sabihin ay patuloy lamang po yung bullish momentum niya. Kaya sa tingin ko ay hindi po talaga magtatagal dito. Mga ilang araw lamang po siguro siya magko-consolidate at tuluyan po niyang mababasag ang resistance line natin dito sa 30 digits 24,976 at aakyat po siya. Yan, gaya ng sinabi ko kasi kanina ay dulot po yan ng selling pressure na isinasagawa ng mga whales ngayon. Yan. Sinabay po nila yung kanilang pagbebenta. At ngayon ay yung ating QQE mod indicator dito, mapapansin po natin na yung nabubuong mga QQE bars natin ay patuloy pa rin naman po sa kanilang yan, patuloy pa rin po sa paglaki yung mga sukat ng mga QQE bars natin dito. Kaya nagpapakita po ito ng magandang signal na may puwersa pa rin, nananatiling hawak pa rin ng mga bulls ang market ni Fluky Ino. Kung saan ay ayan, sila pa rin ang nagko-control sa market ni Fluky Ino at sila pa rin ang nagdidikta sa market direction nito, kung saan ay umaakyat po siya. Sinusubukan po nilang itulak ito ng pataas. Kaya sa tingin ko ay talagang nagkakaroon ng labanan dito ang mga bulls at ang mga whales na nagbebenta. Pero sa tingin ko ay matatalo po ang mga whales kung pag naubos na yung kanilang binebenta ay ayan, dito na po makakabawi at makakabangon or magpapatuloy sa pag-akyat itong si Fluky Ino. At ayan po ang aking technical analysis update dito kay Fluky Ino. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.